Tulad nito, oh, sabi ko, 'di ba? At least may mga bumoto, may mga tanga pa rin pala doon, may mga nauuto pa rin pala doon. Ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Ken? Nako, mga kababayan, eto na nga. Oh, pagpasensyahan nyo na po. Kung naalala ninyo noon, mga kababayan, isang vlogger-vlogiran sa Cebu, inaresto ng NBI. Noong si Jaime Santiago pa ang director ng NBI, mga kababayan, wait lang. Si Jaime Santiago pa ang director ng NBI, inaresto yung taga Cebu. Nag-post ng peke. Nag-post ng peke. Inaresto siya. Tapos yung isa naman, yung nasa Cebu na taga-Pagadian, pero nasa Cebu naka-base, nag-post ng headshot sa ulo ni PBBM. Headshot. Inaresto, kulong. Tapos mga kababayan, yung mga taga-Qatar, no, na mga OFW sa Qatar, nagwilga-wilga doon na do ne, na-aresto, nakulong. Yung iba na deport, di ko alam yung iba. Baka nanatili pa doon sa loob. Ngayon mga kababayan, eto na. 3 OFW sa Dubai, inaresto dahil sa pagpapakalat ng fake news. Ayan na. Ngayon mga kababayan, tanungin ko lang po kayo, peke na mga AI. Siguro, sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, sa mga OFW po, iwasan ninyo na manood sa mga post sa Facebook ng mga AI. Katulad niya na, nawasak daw ang Burj Khalifa, bumagsak ang Falm Jeremiah dyan sa Dubai, ang dami daw missile, ganyan-ganyan. Iwasan nyo yun. Much better manood kayo sa balita. Kasi marami pong kumakalat ngayon sa Facebook na mga AI na mga tawag doon peke. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ayun ang problema ngayon. 3 Pilipinang DDS. 3 Pilipinang DDS, mga kababayan, na aresto dahil sa pagpapakalat ng peking video. Pilipino yun OFW. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan. Saan kaya nabilong itong 3 OFW yung na-aresto na to? Sa kakamping ba, sa loyalist o sa DDS? Tanong ko lang, meron bang loyalistang OFW na magpo-post ng peke, na alam mo naman bawal yan dyan, magpo-post ng peke? Ngayon, mga loyalista, papayag ba kayo na sabihing loyalista yung nakulong? At inaresto? Lalo na siguro sa mga kakamping. Papayag ba kayo na sa kakamping ito nangyari? Alam ko, kapag loyalista, seryoso. Pag kakamping, edukado. Kapag loyalista, ibig sabihin ng loyalista, may mga experience, seryoso. Kapag ka mga kakamping, yan yung mga edukado, nag-aaral. Actually, ang loyalista, edukado rin. Pero yun yung, kumbaga, loyalista, lolo, lola. Tapos sa kakamping, nanay, tatay, anak, or apo. Yan na yan ang kakamping kasi, kabataan, mga couples for Christ, youth, or millennials, or Gen Z. Yan, mga kakamping yan. Pag sinabi nating loyalista, ito yung mga lolo, lola, auntie, tito, tita. Yan po yun, mga kababayan. Pag sinanib puwersa yan, ganda ng Pilipinas. Kasi may lolo, lola na mag-advise kay tito at tita, at si tito at tita, kausapin si mama at si papa para si apo, maganda ang direksyon ng buhay. Pero kapag sinabi nating DDS, yan po yung mga inutil, tanga-tanga, bobo, mga manyakis, patay gutom, magnanakaw, mahihirap, mga pangit ang lahi na kailangan magpa-surgery para gumanda, di ba? Yan yung mga DDS. Tapos yung ibang DDS, mga palaigit, magpapahilot sa spa, tapos magpapaiyot na kaigit. Tapos manguha ng picture sa internet, sasabihin sa kanya yun, para ipagyabang lang. Tapos lalaitin yan yung mga 16,000 minimum, 16,000 earner. 16,000 lang kinikita mo, yung sapatos ko nga, 80 mil 16,000 kinita ko, sapatos mo 80 mil, pero yung bahay mo sa Bukidnon, di ba? Tinirhan ng surot yung sahig. Meron ng alupihan at linta. Bakit? Kasi putik, walang simento. Di ba? Ipagyabang mo yung sapatos mo at relo mo na Rolex, samantalang yung sahig ninyo sa Bukidnon. Di ba? Tinitirhan na ng surot. Di ba? May mga alupihan na, may alakdan na. Magugulat nga tayo, meron ng hito doon at dalag.
'Di ba? Yan ang mga klase ng mga DDS. Kaya ngayon mga kababayan, ito yung problema dyan eh. Napaka-imposible naman kung loyalista ang nag-post ng peking video. Ha? Napaka-imposible din na kakamping ang mag-post. Wala akong nakitang kakamping na tanga, ha? Wala akong nakitang kakamping na alam mong peke, ipopost mo pa. Ngayon mga kababayan, so wala na, without much ado, ladies and gentlemen, yung 3 pong naaresto sa Dubai, I'm sure DDS po yun. Ha? Yung 3 OFW na naaresto sa Dubai, DDS po yun. Bakit? Diyos ko, walang loyalistang bobo mag-post ng peke. Alam mong peke, kasagsagan ng gera, mag-post ka peke. Alam naman ang loyalista yan, kaya mga seryoso yan eh. Wala din naman sigurong kakamping nagagawa ng katangahan. Andun kasi ibang bansa, iba ang kultura ng Arab country, iba ang batas sa kanila. So alam naman po siguro natin ang tama at mali at alam din po natin siguro kung anong peke at hindi. TikTok nga lang dyan, bawal eh, di ba? Nakaban ang TikTok dyan, maskin Facebook nga, di ba? Kadalasan dyan sa Dubai, ang ginagamit nila, Instagram. Yung iba nga, emo lang, di ba? Kasi ang Facebook, nakaban. Pili lang, nasa sayo kung mag-download ka. Di ba? So ito po mga kababayan ang patunay na, ito ha, Diyos mio marimar, nakulong, naaresto. Ito, pakinggan natin. Paulak pero hingi nga po kami, Sir David, una po salamat sa pagpapaulak pero hingi nga po kami ng confirmation sa inyo. Diyan po sa base sa mga nakalap ng bagong alyansa Makabayan o Bayan Middle East, meron po ba talagang Pinoy na inaresto o mga Pinoy na inaresto sa UAE? As of kahapon po, kinonfirm po talaga ng gobyerno dito na may iba't ibang mga nationalities na naaresto. At kasama nga po yung 3 nating mga kabayan na nahuli na sinabi ng UAE government ay nag-share ng mga false information, disinformation, mga AI-generated na mga deepfake. Yan ang sabi ko sa inyo eh. Tapos meron pang isa doon, iyak ng iyak. Wala! Tapos yung luha, ang dami, ang lalaki. Sing laki pa ng daliri niya pumapatak sa mata. Tapos ayun, bumutok na yung building, sumabog, natumba yung Burj Khalifa. Sus ko, ilang bagyo, ilang lindol, hindi natutumba yan. Tapos yung missile, natumba. Videos na nasasalang-alang yung security dito sa bansang UAE. So yun, linawin lang natin. Hinuli sila dahil umano sa pag-upload ng mga video o pictures na AI-generated pala. Na peke. Peke, oo. Kasama na po yun kasi Ma'am Dory, Sir Robert, dito po kasi sa Gulf, particularly sa UAE, kahit po wala pa yung gera, ay mahigpit po talaga sila sa mga pagbibideo. Biruin nyo, kahit wala pa yung gera, mahigpit na talaga ang UAE. Alam nga naman, loyalista yan, gumawa niyan. Alam ko loyalista man, marunong mag-isip kasi matured. Pagdating naman, alam naman kakamping yan, kakamping, diba? Mga Gen Z, alam naman natin yung tama at mali, mga millennials, diba? Siyempre, nag-aaral kayo, diba? Bakit nyo gagawin yan? Alam nyo naman siguro, diba? Ultimo nga sa ang bansa, diba? Pinagbabawal ang UC, bawal magtapo ng basura, diba? Kasi may multa. Tapos yan, video, ipopost-post mo pa. Siyempre, kakalat yan. Buong mundo yan eh. Mag-post ka ng ganyan. Siyempre, ang akala mo, Pilipino laman manonood dito. Marami akong kita sa reels nito. Bukod sa paglalampaso ko dito, pagpunas ng tae ng amo ko, paglaban ng mga damit nila, pak, ganyan. Pagbantay ng bata, mag-reels tayo para kumita tayo. Di ba, DDS? Ang sabi ko sa inyo, magtanim kayo ng litos. Yung litos, 2 linggo ma-harvest mo na. Yung kamote, 3 buwan may bunga na, may laman na. Hindi ko sinabi na gumawa kayo ng picking reels. Mga tanga-tanga talaga itong mga DDS na to eh. Diba? Yan sinabi ko sa inyo, kayo mga DDS, instead na, ito, makinig kayo sa akin, sumanib, ayan, saglit. Sumanib sa akin si Digong. Fentanyl, si Inday fentanyl, hindi ako makahinga. Ayan na, si Digong. Kayo mga Pilipino na nanood sa akin, dagat, tubig lang yan. Ay, mali. Kayo mga Pilipino dyan sa'yo, alam nyo naman yung bawal yan na mag-post ng video. Naalala ninyo noon na
Saglit, sumanib sa akin si Kitty Duterte. Sabihin mo, saan siya dalahin? Tangina ka. Aray, sumanib sa akin si Sarah. Putang ina ninyong lahat. Diba? O, kayong mga DDS kasi, mga animal kayo. Alam nyo naman bawal yan dyan. Yeah? Hindi kayo nakikinig. Alam niyo naman pinagbabawal yan eh. Aray, sumanib sa akin si Baste. Aray, tumubo yung tato. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan. Pero ang akong amahan, imong gipapresyo, putang ina ka. Aray, Baste, ayaw ko magkatato, Baste, madumis balat. Ang daming sumanib. Ano ba itong mga espiritu nila? Di ba? O kaya nga sa totoo lang, kayo mga DDS, ito kayo mga OFW dyan sa Dubai, bawal kasi mag-post sa Pilipinas kahit magpakita ka ng poke mo, tumbling-tumbling ka sa camera, wala problema yun, maban ka lang. Pero dyan sa Dubai, bawal yun. Marami, alam niyo naman mga babae dyan sa Dubai, tinatakpan ng mata. Ganyan lang, mata lang nakikita. Tapos ikaw, magbibideo-video kayo. Sa mata pa nga lang, pinagbawal na. Kayong mga DDS, tanga-tanga kayo. Ngayon na-aresto kayo. Kanino na naman kayo hihiling ng tulong? Kanino kayo hihingi ng tulong yan? Kay BBM na naman, putang ina. Tapos pag hindi kayo natulungan ni BBM yan, sasabihin nyo na naman, pulpol ang ating presidente. Walang ginawa ang ating presidente. Sisi na naman kay BBM. Eto na, putang ina. Mga kababayan. Isisi na naman nila kay PBBM yan kung bakit sila na-aresto dahil nag-post sila ng faking video. Pag ito'y hindi sila itinubos ng presidente niyan, hindi sila ipa-deport niyan, sabihin na naman yan nila, kasalanan to ni PBBM. Putang ina, di ba? Kayo lang yung nagkakantutan nung nabuntis ka si PBBM na may kasalanan. No, kala mo kay PBBM repere habang nagkantutan kay si PBBM. Sige, pasok mo! Sige, dalihan mo! Bilisan mo! Ganon? Gumagawa-gawa ka ng faking video nung na-aresto kay sisi mo kay Marcos. Si BBM na naman yan. Nako, goro ako yung hello po. Kay BBM na naman ang sisi niyan. Pag ako hindi ako tinubos ni Marcos, sabihin naman pulpul yung ating presidente. Wala talaga, weak talaga. Ganun na naman yan. Tignan nyo. Weak talaga. Sabihin na naman ni Sara, tignan nyo, may kapwa Pilipino tayo doon na nakulong. Anong gagawin ng gobyerno yan? Isisi na naman nila kay BBM yung putang ina. Isisi na naman nila kay PBBM yan. Hoy mga, yung nakulong tatlong OFW na nag-post ng peke na video. Manawagan kay Sarah. Nandyan si Bugres nandyan si Bugres sa Dubai. Nandyan si Bugres sa Dubai. Sa madaling salita, wanted pala yung animal na yan. Si Bugres, kilala nyo si Bugres? Mga kababayan, mamaya, pag-usapan natin yan. Wanted yan si Bugres. Kababayan, Diyos ko po. Kita ninyo, mga kababayan, wanted pala yung animal na yan, mga kababayan. Kaya pala lumipad yan ng ibang bansa, tumakas. Kaya sa totoo lang, Ma'am Linsudo, hello po. Isipin yung mabuti. Naku, taga Cavite pala yung Bugres na yan. Oy, Bugres, kung nanood ka sa akin ngayon, balato ka naman sa na-scam mo. Scammer ka, animal ka, tapos kung makapagbuna ka sa kapwa mo vlogger, akala mo magaling ka, animal ka, mukha ka pa namang lalaki, hayop ka. Ikaw lang, ikaw lang yung mukhang lalaki kang animal ka. 1.6 million ang tubos bawat isa sa kanila plus 1 year kulong, diba? Ayan na, mga kababayan, biruin nyo yan 1 million tubos. Pag-picture ng walang pahintulot, di naman. Kasi Sir David, una po, salamat sa pagpapaulak. Pero diba? Bawal doon, mga kababayan, yung ma-picture ka. Dito sa Pilipinas, pag nagsuntukan, imbis na tulungan mo, pinicturan mo pa. Ito, mga kababayan, punta tayo dito sa Google ito Ito, mga kababayan, lumabas. Ayan.
DDS is not allowed in UAE. Don't go there. You'll all be caught. You are still fond of marites and fake news. Ayan. Philippines. 3 Filipino nationals among 35 arrested in UAE over misleading content. Diba? Didilis daw, sabi ni Alfred, diba? Hihingi na naman si Basti ng tulong sa China. Sana matulungan sila ng puo nila. Suntok sa buwan yan, wala namang magawa yung mga yun. Sa hulit-huli, ang tutulong pa rin dyan ay ang Philippine government by BBM. For your information, maraming pro-Duterte na mga Pilipinong andito sa UAE. Kayo ang anti-clear nyo. Ang anti-clear nyo ang Marites. So, ito na. Marami nga dyan sa UAE. Kaya, di ba inamin niya, FYI, madaming pro-Duterte na mga Pilipino andito sa UAE. Maraming pro-Duterte daw sa UAE. So, ibig sabihin, sa madaling salita, so, pro-Duterte nga yung nag-post ng peke. Di ba? Kita ninyo? Hindi na ako makipag-away sa mga DDS. Kasi merong bingot na vlogger, hindi na nga maintindihan yung sinasabi, nakasuhan pa. First time in the history. Kauna-unahang bingot na nagkaroon ng kaso, DDS. Tapos yung isang journalist na retiro na, nagkalumpo-lumpo na, nagkabungal-bungal, banlag na yung mata, fake news pa rin. Yung isang rebelde na sumuko, tumaba dahil sa bayad, fake news rin. Kita nako, mga kababayan. Tapos meron pang isa, iniwan ng jowa kasi kabitse. Tapos ambisyosa pa kung ano-anong bag ang mga gustong bilhin. Nung hindi niya mabili yung bag, ayun, nag-edit ng picture. Nilagay yung mga bag doon sa kamay ng mga inedit niya. Fake news rin. Kita niyo, mga kababayan. Sabi ko sa inyo Anong kaibahan ng mga BBM vloggers sa DDS vlogger? Simple lang. Kaming mga BBM vloggers, kapag kami nag-content or nag-live, may mga sources. Katulad nito. Ito, 3 Filipino national arrested in UAE. Over misleading content. Ayan. May proof. Yung mga DDS, yaw-yaw dito, yaw-yaw doon. Biruin ninyo, mga kababayan. Meron akong napanood na vlog na isang DDS, yung babaeng hindi naliligo, tapos nagpapapirma ng Thai, kami naman, yung hindi naliligo. Alam nyo ba ang sabi? Si PBBM daw at si Lenny classmate. Diba? Si PBBM daw at si Lenny Robredo classmate. Paano nangyari si PBBM at si Lenny classmate? So ano yun? Si Lenny nagdudodo pa, si PBBM nakabike na. Di ba? Ganyan sila ka-fake news. Tapos, meron pang isa, yung baklang sasot ba yun? Yung nasa China ngayon, na nagtago sa China kasi may kaso ni Tariela. Alam nyo ang ginawa? Yun daw mga bakal na ginamit doon sa Pasig Esplanade, yung project ni First Lady Lisa. Yung daw, hindi daw yung mga bakal ang gamit. Kaya daw, nabubulok. Hindi daw bakal ang gamit, plastic daw. Yung mga ginamit na materialis doon sa Pasig Esplanade, yung pasyalan dyan sa Pasig Esplanade, yung may mga kainan, di ba? May mga ilaw-ilaw. Plastic daw, hindi daw bakal ang ginamit. No? Nagpakalat na naman ng fake news ang tanga. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yan ang kaibahan ng mga DDS vlogger versus BBM vloggers. Kapag BBM vloggers, may source, nagpaparinig, ito, balita. Ipakinig natin, ito yung sinabi sa balita. Reaksyonan natin ang patungkol sa balita. Pero yung mga DDS, pag nag-live yan, kadalasan sa mga DDS vlogger, pag nag-live yan, example ko sa inyo si Maharlika. Pag nag-live yan, putang ina, walang source yan. Puting ahas lang paulit-ulit. Lahat ng sinabing puting ahas ngayon na walang nangyari. Walang nagkatotoo sa puting ahas niya. Puro kwentong barbero. Kaya nga hindi tumangkad Kaya nga lumabo ang paningin, di ba? Kaya nga nagsisage na parang bubuyog ng animal na yan Dipugang linti ang butigo ng hayop na yan, ang pandak na yan Di ba? Kasi kadalasan mga kababayan, kapag ka DDS vlogger, pag nag-live yan, yaw-yaw lang ng yaw-yaw. Walang may pakitang example. Totoo yan. Walang may pakitang
Walang example. Kung meron mang example ipakita, fake. Katulad nyo, no? Medical record. No? May nag-chat na ako sa Mimi. Inayos ko talaga sa Mimi. Si Mimi M, may cancer sa kamilang mitlog. Di napatawag sa NBI. Ngungo na nga, chismoso pa, fake news pa. Diba? Ay, nako, sa totoo lang. Pero in fairness, si Banat Bay, pag nag-live yan ha, nagpi-play ng video. Pero, kung ano ang sinabi doon sa balita, puro salungat. Ako, hindi ko binibira si Banat Bay, which is sa mga nakakapanood kay Banat Bay noon. Pag nag-play ng video yan si Banat Bay habang nagla-live, kung ano yung mabuting sinabi sa balita, lahat yun sasalungatin niya lahat yun. Kukontrahin niya lahat yun. Kita nyo pag nag-live si Banat Bay, lahat yan, play. Ito, ABS-CBN, TV5, GMA. Lahat ng sinabi doon sa media, susalungatin niya yun, susupalpalin niya isa-isa yun. Ganyan siya. May source pero kinontra. Diba? Ganyan sila, mga kababayan. Diba? Pulong skiyot man. Totoo yan. Sabi ko sa inyo, kayo mga DDS, tigil-tigilan nyo magiging fake news ninyo. Maawa naman kayo sa sarili ninyo. Ngayon, yung 3 babae doon. Di ba, kapag lalaki na kulong, kailangan mo petroleum jelly. O kapag babae, anong kailangan? Plastic labo. Nako. Yung 3 DDS na babaeng kulong sa UAE, ha? Nako, ihanda nyo yung mga daliri ninyo. Handa yung mga daliri ninyo dyan, ha? Hey, Diyos ko, mga kababayan. Ayan, kulong. Fake news pa more. Diba? Ito. Sunod, mga kababayan.